Santiago ng dalagang si Jenna, 26 anyos, ang kanyang tuwa nang makatapak na ang kanyang mga paa sa telco company na pagtatrabahuhan niya na simula sa araw na yon. Matagal na niyang pangarap na makapasok sa kumpanya na yon kahit na noong nag-aaral pa lang siya ng kolehiyo. Ito ang kanyang pangarap na kumpanya talaga, noon at noon pa man. Kaya naman walang mapaglagyan ng tuwa niya nang matanggap niya na nga ang magandang balita kahapon na maaari na siya magsimula ng trabaho ngayon. Bakas agad ang malawak niyang ngiti sa matandang babae na sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Jenna de la Rama? Tanong ng matanda sa kanya na kahit yata mukhang masungit ito ay wala na siyang pakialam doon. Pakiramdam ni Jenna, walang makakasira sa mood niya ng araw na yon kahit na ano pa ang mangyari. Ako nga po ma'am. May ngiti at magalang pa rin na sagot niya. Alam mo ba ang magiging trabaho mo rito? Diretsong tanong ng matanda sa kanya. Medyo napakamot ng konti sa kanyang ulo si Jenna dahil hindi niya pa alam ang magiging eksaktong trabaho niya sa kumpanya. Dahil kahit ano naman yatang trabaho na mapaglagyan sa kanya roon, ay buong puso niyang tatanggapin. Ikaw ang magiging sekretarya ni Sir Luke. Walang emosyon na saad ng matandang babae sa kanya. Hindi pa agad nag-sink in sa utak ni Jenna ang kanyang narinig. Pero makaraan lang ang ilang segundo, kusa na lang namilog at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Tama ho bang narinig ko? Sekretarya? Hindi ho ba kayo nagkakamali lang? Hysterical na tanong niya. Wala talagang kaalam-alam si Jenna na yun na pala ang trabahong papasukin niya roon. Paano nangyari na naging sekretarya siya agad ng magiging boss niya? Umismid ang mata ng matandang babae na kausap niya. Bigla ng paglilib ng sekretarya ni Sir Luke kaya bakante ang posisyon na yon. At dahil sakto naman na nakapagtapos ka ng secretarial position, walang kahirap-hirap na makakapasok ka na ngayon bilang bagong sekretarya. Pero kung akala mo ay ganun lang kadali yun, nagkakamali ka, miss. Magiging under observation ka pa rin. At kapag hindi na satisfy si Sir Luke sa trabaho mo, pwede ka naming tanggalin anumang oras. Nagkakaintindihan ba tayo? Kahit na nagsusungit pa rin sa kanya ang matandang babae, malapad pa rin ang kanyang ngiti habang sunod-sunod na tumango-tango. Naiintindihan ko po ma'am, pagbubutihan ko po ang trabaho ko para maging regular na po ako. Sagot ni Jenna habang namumungay pa rin ang kanyang mga mata sa sobrang saya. Hindi na nagsalita pa ang matanda, pinasunod na lang siya nito sa paglalakad para maituro sa kanya ang magiging lamesa niya. Dahil tahimik lang din ang buong hallway na nilalakaran nilang dalawa, hindi nakaligtas sa pandinig ni Jenna ang binulong ng matanda. Sus! Akala mo naman talaga ay magtatagal siya bilang sekretarya ni Sir Luke? Tingnan lang natin kung kakayanin mo ang bagsik na lalaking yon. Baka nga isang araw lang ang itagal mo. Kumunot ang noo ni Jenna sa kanyang narinig. Nagmaang-maangan na lang siya na hindi yun umabot sa kanyang tenga, pero ang totoo, hindi niya mapigilan na hindi isipin ang ibig sabihin ng sinabi ng matanda. Bakit parang pakiramdam niya ay mahirap makatrabaho ang kanyang boss? Naputol lang ang pag-aalala niya nang makarating na sila sa kanyang magiging lamesa. Kaharap lang ng lamesa niya ang pintuan ng opisina ng kanyang magiging boss. Hindi tuloy maiwasan ni Jenna na silip-silipin iyon sa pagbabaka sakali na makikita niya ang kanyang magiging amo na hindi pa niya nakikita. Pero bigo siya dahil tinawag na ulit ng matandang babae ang kanyang atensyon, kaya naman napilitan siyang ibalik ang kanyang mga mata rito. Hindi ka pwedeng umalis dito sa pwesto mo sa oras lang nagustuhin mo. Dapat nandito ka lang lagi para in case na tumawag si Sir Luke sa intercom, masasagot mo siya agad. And always make sure na mauunang kumain ng lunch si Sir bago ka makapag-lunch. Kung hindi siya magla-lunch, hindi ka rin pwedeng mag-lunch. Kaya pinapayuhan kita na kumain muna ng marami bago pumasok sa trabaho. Napalunok ng konti si Jenna at napabulong sa kanyang sarili. Patay, mukhang ulcer pa lang aabutin ko rito. Anong binubulong-bulong mo dyan? May sinasabi ka ba? Masungit na tanong na naman ng matanda sa kanya. Wala po. Mahinang sagot na lang niya. Tandaan mo rin lagi na hindi pwedeng mauna pa sa'yo si Sir Luke na pumasok. Dapat nandito ka na bago pa siya dumating sa kanyang opisina. Isa rin sa kailangan mong gawin araw-araw ay ang ipagtimpla siya ng kape at ipaghanda ng snacks. Unsweetened cookies lang mula sa pantry ang kinakain niya. Wala ring sugar ang black coffee niya. No creamer. Tandaan mo yan. Noted po ma'am, sagot niya. Umismid ulit ang matanda sa kanya bago magpatuloy sa pagbibigay ng instructions.
Sa gabi naman, pwede ka nang umuwi kahit na nandito pa siya sa opisina. Basta siguraduhin mo lang na tapos na ang oras ng trabaho mo at wala na siyang iuutos pa sa'yo. Yun lang ang lahat ng kailangan mong alalahanin. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon. Hindi ko pa makakalimutan. Tumingin muna ang matandang babae sa suot nitong relo bago ibinalik ulit sa kanya ang tingin. Now, you only have 3 minutes to prepare his coffee and snacks. Papasok na siya. Ho? Ngayon na ho? Yes, Kibu na! Move! Parang may pumitik na lang bigla sa harapan ni Jenna at agad na lang niyang binitawan ng kanyang bag sa working table niya para takbuhin ang pantry. Buti na lang at malapit lang sa lugar niya ang pantry kaya hindi niya yon kailangan pang hanapin. Buong bilis na siyang nag-init ng tubig at saka nagtimpla na ng kape. Sa isang maliit na platito, doon naman niya inilagay ang mga cookies. Noong una ay hindi pa niya mahanap kung nasaan ang unsweetened cookies na tinutukoy kanina ng matanda, kaya naman wala siyang choice kundi tikman muna ang 3 klase ng mga cookies na nakadisplay roon. Buti na lang at sa unang tikim pa lang ng cookies na dinampot niya, wala na siyang nalasahan na tamis doon, kaya laking pasasalamat talaga niya. Gustuhin man niyang tumakbo pabalik, matapos niyang mag-prepare ng snack ay hindi niya magawa dahil sa takot na baka madapa siya at matapon ng hinanda niyang kape. Pagdating niya sa pwesto niya, agad siyang sinenyasan ng matanda na pumasok na sa opisina dahil nakapasok na raw doon ang boss nila. Kahit grabe ang kabog ng dibdib ni Jenna, ay sumunod na lang siya. Pagpasok nga niya, agad na sumalubong sa pang-apmoy ni Jenna ang panlalaking pabango ng kanyang boss. Sobrang bango noon na talagang masasabi niya na mamahalin yon. Parang nakakapanlambot ng tuhod sa sobrang bango. Mukhang hindi napansin ng boss niya ang pagpasok niya dahil abala ito sa pagtanggal ng suot nitong suit habang nakatalikod. Doon ay lihim pa siyang napalunok ng laway dahil kitang-kita niya ngayon ang magandang bisig ng kanyang boss at ang maugat nitong mga kamay nang tuluyan ng matanggal ang coat. Buti na lang at mabilis niyang nasaway ang kanyang sarili na mag-focus sa trabaho bago pa man makaharap sa kanya ang kanyang amo. Parang gustong magtampo ni Jenna sa langit nang makita niya na nga ang walang kapintasan na mukha ng kanyang boss. Ngayon lang siya nakakita ng ganon kagwapong lalaki sa personal sa tanang buhay niya sa mundo. Grabe, ang gwapo naman ng lalaking to. Hindi maiwasan ni Jenna na sambitin ng mga katagang iyon sa kanyang isipan nang tuluyan ng humarap sa kanya ang among lalaki. Naputol lang ang pagkamanghang niya sa gwapong boss nang magsalita na ito. Malamig ang boses ng lalaki habang kunot na kunot ang noo sa kanya. Who are you? Sa tanong pa lang nito ay alam niyang masungit talaga ito. Bumalik tuloy ang kaba na kanina pa niya nararamdaman. Doon ay lumunok muna siya ng laway bago nagsalita. Good morning, sir. Ako nga po pala si Jenna. Bago niyo hong sekretarya. Hindi alam ni Jenna kung tama ba ang nakita niya, pero feeling niya ay parang bang pinasadaan siya ng tingin ng binata mula ulo hanggang paa niya. No, you're not my secretary. I mean ho, acting secretary pala. Under observation pa po kasi ako bago maging regular. Pagtatama niya kung saan ay nararamdaman niya ang konting pagkapahiya. Okay, pakilagay na lang dito sa lamesa yung kape at snacks. After that, you can step out now. Walang emosyon, nasabi nito sa kanya na agad naman niyang sinunod. Paglabas niya ng opisina ng boss, hindi niya maiwasan na mapabusangot. Ang sungit-sungit naman. Sayang ang kagwapuhan kung masama naman ang ugali. Bulong na lang niya sa sarili at saka pabagsak na lang na umupo sa kanyang lamesa. Unang araw pa lang sa trabaho ni Jenna, talagang tambak na agad ang gagawin niya. At dahil masyado pa siyang ganado sa kanyang trabaho, hindi siya nakakaramdam ng pagod kahit na halos mag-4 na oras na siya nakaupo sa kanyang upuan at nagtitipa ng mga sinusulat niya sa kanyang laptop. Nag-skip din siya ng kanyang lunch dahil hindi pa rin siya nakakaramdam ng gutom at mas gusto niyang tapusin ng lahat ng kanyang papeles. Mukhang nakikisama rin sa kanya ang tadhana dahil napansin niya na hindi rin nag-lunch ang kanyang boss. Simula kasi nang pasukin niya ito kanina sa opisina ay hindi pa ito lumalabas at hindi pa rin siya nito pinapatawag ulit. Nang sumapit ang gabi, madami na ang nag-uuwian ng mga empleyado. Nakita pa nga niya na dumaan sa harapan niya ang matandang babae kanina
kung saan ay binigyan pa siya nito ng pasimpleng tingin sa gilid ng mata at saka pasimple pang umirap. Tanging tipid ng ngiti na lang ang isinagot ni Jenna at ibinalik na lang ulit ang atensyon niya sa kanyang trabaho. Balak niya kasi talaga na tapusin ang lahat ng yon sa buong magdamag para wala na siyang babalikan pa kinabukasan. At dahil alam niyang malilate siya sa kanyang pag-uwi, kinuha niya muna sandali ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag at tinawagan ng kanyang kapatid. Buti na lang at mabilis na sumagot ang kanyang kapatid sa kabilang linya na para bang kanina pa rin naghihintay sa tawag niya. Ate, nasan ka na? Hindi ka pa ba uuwi? Tanong agad sa kanya ng bunso niyang kapatid. Pasensya na Erica, baka mamaya pa ako makauwi. Alam mo na, unang araw ko sa trabaho ngayon kaya kailangan ko magpakitang gilas sa boss ko. Tumawa pa siya ng tipid sa biro niya. Rinig naman ni Jenna ang paghagik-hik din ng kapatid sa kabilang linya. Pero wag kang mag-alala, uuwi na rin ako maya-maya. Basta wag mo na akong hintayin pa ha. Hindi ko pa rin kasi alam yung eksaktong oras kung kailan ako makakauwi. Ganun ba ate? Sige, basta mag-ingat ka na lang ha. At saka pinapasabi sa'yo ni Chang yung tungkol daw sa upa sa bahay. Kailangan na raw kasi niya yung pera eh. Mukhang galit na nga siya sa akin ate. Hindi maiwasan ni Jenna na medyo mapahilot sa kanyang sentido dahil nawala sa isip niya ang babayaran niyang upa sa kanyang tiya Lilith. Sigurado siya na magtatransform na naman ito sa isang dragon kapag na-delay na naman ang bayad niya sa upa. O worse, baka masipa pa silang dalawa ng kanyang kapatid paalis ng bahay nang wala sa oras. Pero ang problema niya ngayon, saan kaya siya makakakuha ng pandagdag sa pangbayad gayong kulang ang pera niya? O siya, sige, gagawan ko ng paraan yan. Matulog ka na. Huwag mo nang masyadong isipin pa yon. Gagawan ng paraan ni ate, okay? Sige ate, ingat ka ulit ha. Matutulog na ako. Hindi na narinig pa ni Jenna ang huling sinabi ng kanyang kapatid sa kabilang linya dahil mabilis pa sa isang kisap mata niyang naibaba ang kanyang cellphone dahil sa biglaang pagbukas ng pinto ng opisina ng kanyang boss. Nang iangat niya ang kanyang paningin, agad na nagsalubong nga ang mata nilang dalawa ng kanyang Sir Luke. Dahil doon, kaya agad siyang napatayo para batiin ito. Good evening, sir. Uuwi na ho ba kayo? Tanong ni Jenna kung sana hindi man lang niya pinag-isipan ng tanong na yon. Feel niya ay kusang lumabas na lang yon sa kanyang bibig. Akala niya nga ay sasagot pa ang boss niya sa kanya, pero tiningnan lang siya nito ng saglit at saka tuluyan ng lumabas ng opisina nito at naglakad na papalayo. Nang masiguro ni Jenna na wala na nga ang kanyang boss, doon naman niya nasampal ng kanyang kamay ang sarili niyang bibig. Hays, bakit ka pa kasi nagtanong nun, Jenna? Ano ba kayo? Close? Hindi naman kayo close ah. Feeling close ka naman yata masyado. Nakakahiya ka. Obvious din naman na pauwi na siya dahil dala niya na yung mga gamit niya. Nakakahiya talaga. Pabagsak pa siyang naupo pabalik sa kanyang upuan kung saan ay nasabunutan niya pa ang sariling buhok dahil sa kahihiyan. Saglit pa niyang ninamnam ang kanyang pagkapahiya bago siya bumalik na ulit sa kanyang trabaho. Hindi talaga siya umuwi hanggat hindi iyon natatapos. Kinabukasan, kahit late na nang nakauwi si Jenna ay maaga pa rin siyang gumising dahil na rin sa sunod-sunod na kumatok sa kanilang pintuan. Noong una ay kinabahan pa siya dahil baka yun na yung tiyahin nila na maniningil sa kanya ng upa, pero laking pasasalamat niya na ang bumungad sa kanyang mga mata ay ang kaibigan niyang si Sunny. Oh, Sunny, ikaw pala, pasok ka. Good morning, Jenna. Masyado bang maaga ang dating ko? Sana hindi ko naabalan tulog mo. Malambing na wika ng binata sa kanya nang pumasok na nga ito sa loob ng kanilang maliit na sala. Nako, hindi naman. Pagising na rin naman ako eh. Ano pala sadya mo rito? Tanong niya. Hindi naman umimik agad ang kaibigan niya sa tanong niya dahil ngumiti lang muna ito sa kanya bago may dinukot sa bulsa. Takang-taka naman si Jenna nang abutin nito ang kanyang kamay at may ipinatong doon na isang sobrang puti. Ano to, Sunny? Takang tanong niya. Binuksan nga niya ang sobre at doon niya nakita na may lamang pera yon. Gulat niyang binatuhan ng tingin ng kaibigan. Para saan tong pera na to, Sunny? Kalahati yan ang sweldo ko sa talyer. Alam ko kasi na kailangan mo ng pera ngayon dahil bayaran na naman ang upa nitong bahay niyo. Alam ko rin na wala kang pera sa ngayon dahil kakatanggap mo pa lang naman sa trabaho. Kaya, hayan.
Malambing na wika na naman ni Sunny sa kanya. Dahil doon, kaya hindi mapigilan ni Jenna na ibalik ang sobre na yon sa kanyang kaibigan at saka sunod-sunod na umiling. Ano ka ba? Hindi ko yan matatanggap, no? Pera mo yan eh. Pinaghirapan mo yan. Muling kinuha ng binata ang kanyang kamay at saka ibinalik pa rin sa kanyang sobre. Gusto kong tumulong sa'yo, Jenna. At saka, wala namang kapalit yung pagtulong ko sa'yo. Kaya gusto kong tanggapin mo yan ng walang pag-aalinlangan. Ikaw lang kasi. Ang tagal na kitang niyayaya na sa bahay na lang tumira. At least doon, hindi mo na kailangang magbayad ng buwan ng upa. Pasimpleng binawi ni Jenna ang kanyang kamay at saka yumuko ng konti. Tama ka naman, kailangan ko talaga ng pera. Magiging malaking tulong sa akin tong pera na to. Pero kasi, ayokong maramdaman na magiging utang na loob ko sa'yo to, Sunny. Alam kong may gusto ka sa akin. Alam ko rin na matagal mo nang ipinaparamdam sa akin ng pagmamahal mo at nararamdaman at nakikita ko naman yon. Pero kasi, alam mo naman na hindi ko yun masusuklian, hindi ba? Hanggang kaibigan lang kasi talaga ang tingin ko sa'yo, Sunny. Hanggang doon lang at hindi ko na kailampasan pa yon. Gusto ko naman panatili lang yung pagkakaibigan natin. Tulad ng dati. Ayoko masira to. Nakita ni Jenna na lumungkot ang ekspresyon ng mukha ni Sunny sa mga sinabi niya. Ilang segundo din itong napayuko bago muling nag-angat ng tingin sa kanya at ngumiti ng tipid. Alam ko naman yun, Jenna. Alam ko naman na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin mo sa akin. Hindi ko na halos mabilang kung ilang beses mo na ang binasted. Pero ang sakit pa rin pala. Tumawa pa ang binata ng mapait pero saglit lang yon dahil ngumiti na ito ulit. Pero katulad ng sinabi mo, magkaibigan tayo. Kaya itong tulong na inaabot ko sa'yo, tanggapin mo na lang mula sa tulong ng isang kaibigan. Hindi lang din naman kasi ikaw ang iniisip ko eh. Inaalala ko rin si Erica. Kaya pwede ba? Huwag mo nang tanggihan pa tong tulong ko sa'yo. Okay ba yon? Magsasalita pa sana ulit si Jenna para magbigay pa ng rason para hindi tanggapin ang pera ni Sunny. Kaso nga lang, muli na namang nagsalita ang binata. O siya, kailangan ko na umalis ha. Malilate na ako sa pagpasok sa talyer eh. Pinangako ko pa naman sa boss ko na maaga akong papasok ngayon. Sige, alis na ako, Jenna. Ingat ka. Teka lang, Sunny. Ngunit kahit ano pang gawin niyang pagtawag ulit sa binata, hindi na ito lumingon pa sa kanya at nagdire-diretso na nga itong lumabas na kanilang bahay. Walang nagawa si Jenna kung hindi ang sundan na lang ng tingin ng binata kasabay rin ng pagtingin niya sa hawak-hawak niyang sobre. Katulad ng dati, pagkapasok pa lang ni Jenna sa opisina ay inupuan niya na agad ang kanyang mga trabaho. Dahil wala na siyang masyadong iisipin sa upa ng kanilang bahay, kaya naman nag-focus lang siya sa kanyang mga gawain na ipinapagawa sa kanya. Nauna siya ulit na dumating sa kanyang boss na si Sir Luke. Pero nang dumating na ito, naghanda na siya ulit ng kape at snacks ng binata na agad niyang dinala sa loob ng opisina nito. Hindi lang siya ulit binatuhan ng tingin ng binata nang ipatong niya sa tabi nito ang kape. Dahil ilang dangkal lang ang layo ni Jenna mula sa kanyang Sir Luke, hindi niya maiwasan na maamoy na naman ang panlalaking pabango nito. Parang kiniliti na naman ang kanyang pang-amoy sa mabangong samyo ng binata. Hindi niya rin tuloy mapigilan na mapalunok ng laway. Bago pa man siya malunod sa amoy ng kanyang boss, lumabas na rin siya agad sa opisina nito kung saan ay wala man lang siyang natanggap na kahit isang salita mula sa lalaki. Wala na namang balak na mag-lunch si Jenna ng araw na yon, kaya naman tinuon niya na lang ulit ang kanyang buong oras sa trabaho. Kaso nga lang, ang akala niyang tuloy-tuloy niyang pagtatrabaho ay biglang naudlot nang makatanggap siya ng intercom mula sa kanyang boss. Pinapapasok siya nito sa loob ng opisina nito, kaya naman napilitan muna tuloy siyang tumayo. Inayos niya muna ang kanyang sarili bago tuluyang pumasok sa loob ng opisina. Doon ay hindi napigilan ni Jenna na mahigit ang kanyang sariling hininga nang agad na magkasalubong ang kanilang mga mata ng kanyang boss. Ngayon lang ulit siya nito binatuhan ng tingin. Pakiramdam niya ay may magnet ang mga mata ng Sir Luke niya dahil kahit anong pilit ang gawin niya, hindi niya matanggal ang kanyang mga mata rito. Lihim tuloy siyang napalunok ng laway. Sa utak niya ay nagsusumigaw na naman kung gaano kagwapo at kalakas ng dating ng binatang nasa harapan niya ngayon. Pinilit lang ni Jenna na bumalik sa kanyang sariling katinuan nang makalapit na siya sa lamesa ng binata. Doon ay nagtanong siya rito. Yes sir, ano pong kailangan nyo?
Grab me some lunch. Ano pong lunch ang gusto nyo, sir? Anything. Basta walang fish or any seafoods. Wala ring nuts and soy sauce. How about your drinks, sir? Tanong ulit ni Jenna. Anything without sugar will do. Noted, sir. Just give me 15 minutes po. Tatalikod na sana si Jenna para lumabas, kaso nga lang, nahinto ang balak niyang paghakbang nang magsalita ulit ang binata. Bumili ka rin ng pagkain para sa sarili mo. Malamig ang tono ng boses ng boss niya. Nagulat siya sa kanyang narinig, kaya naman hindi niya mapigilan na ibalik ulit ang tingin niya rito. Ano ho, sir? Tanong niya ulit kahit rinig na rinig naman niya ang unang sinabi nito. I said, grab your own food too. Napapansin ko na hindi ka kumakain ng lunch mo. Is it because of me? Sinasabayan mo rin ba ang hindi ko pagkain ng lunch? Seryosong tanong na binata sa kanya. Sunod-sunod naman ang ginawa niyang pag-iling bilang pagtanggi. Hindi ho, sir. Hindi lang ho talaga ako kumakain ng lunch kasi marami po akong tinatapos ng mga papeles eh. Sayang ho ang oras kung kakain pa ako. Mahinahon na sagot niya dahil yun naman talaga ang totoo. That's not acceptable. Kailangan mo pa rin na kumain. Baka mamaya magkasakit ka pa. Malaki na namang problema sa akin kapag kinailangan na naman mag-leave ng sekretarya ko. Masyadong hassle kapag magpapalit na naman ako ng bago. So you better take care of yourself. Walang emosyon na wika sa kanya ng Sir Luke niya. Sa loob-loob ni Jenna ay medyo kinilig siya sa binata. Kahit pa sabihin na ang inaalala lang naman talaga nito ay ang trabaho at hindi siya, hindi pa rin niya mapigilan na hindi lihim na mapangiti. Ngayon lang kasi may concern sa kanya kung kumakain ba siya o hindi. Sige ho sir, bibili na po ako ng sarili kong pagkain. Good, use the company card. Hindi na nakasagot pa si Jenna sa sinabi ng binata dahil tinabunan na nito ang mukha gamit ang binabasa nitong folder. Dahil doon, tahimik na lang na lumabas na nga ulit si Jenna ng opisina ng kanyang boss. Lihim siyang napangiti. Ayos, makakalibre pa ako ng lunch. Sambit pa niya sa kanya sarili at mahina pang tumawa. Bandang 5:00 ng hapon, muli na naman ang napatayo si Jenna sa kanyang inuupuan nang biglang lumabas ang boss niya sa opisina nito. Akala niya ay aalis lang ito nang walang pasabi, pero halos mapatalon siya sa kanyang pwesto nang magsalita ito. Let's go, may pupuntahan tayo. Follow me. Malamig na saad nito. Hindi na halos naayos ni Jenna ang kanyang sarili dahil nagmamadali na siyang kunin ng kanyang bag at mabilis na sumunod na nga sa kanyang boss. May meeting silang pinuntahan ng oras na yon na wala sa schedule ng lalaki kaya naman medyo hindi nakapaghanda si Jenna. Pero buti na lang at na-pull off naman niya ng maayos ang meeting sa tuwing may tinatanong pa sa kanya ang kanyang Sir Luke. Dahil kung hindi, baka pangalawang araw pa lang niya sa trabaho ay masibak na siya agad. Nang matapos ang meeting, nagmamaneho na ulit sa tabi niya ang binata. Buong akala rin ng dalaga ay buong biyahe na hindi iimik sa kanya si Luke, pero nagkamali siya dahil nagsalita ito. Ngayon ay mas mahinahon na ang boses ng binata. Anong address ng bahay mo? Ihahatid na kita. Po, hindi ho ba tayo babalik sa opisina, sir? Takang tanong ni Jenna. 45 minutes na lang naman at out na kayo. Hindi mo na rin kailangan pang bumalik. Sagot ng binata sa kanya na nasa daan lang ang atensyon. Naku sir, pwede ho ba na ibaba nyo na lang ako dyan sa may sakayan? Kailangan kong bumalik sa opisina eh. Marami pa ho kasi ako na kailangang tapusin. What? Mag-overtime ka na naman? Gusto ko lang ho na tapos na yung trabaho ko ngayong araw para wala na akong babalikan pa. Para makapagsimula na rin ho ako ng panibagong trabaho para bukas. Mahinang sagot ni Jenna. Doon niya napansin na binatuhan pa siya ng saglit na tingin ng boss niya pero hindi na ito nagsalita pa. Napansin naman ni Jenna na tinatahak na nga nila ulit ang daan patungo sa may opisina kaya nagets niya na agad na ihahatid na nga siya ng binata pabalik sa kumpanya. Hindi nagtagal ay nakarating na nga sila sa may entrance ng compound ng kumpanya kung saan ay agad na nga siyang nagpasalamat sa binata. Hindi na rin umimik pang muli ang kanyang boss dahil nagmaneho na nga ito paalis.
Mabilis lang lumipas ang buong linggo ni Jenna. Masyadong maraming nangyari. Hindi niya alam kung bakit, pero nagtataka siya dahil madalas na siyang pinapasabay ni Luke ng pagkain ng lunch. Minsan pa nga ay sa labas sila kumakain na dalawa na hindi naman niya mahindian. Noong isang araw naman ay ramdam niya ang pasimpleng pagdidikit ng kanilang kamay ng boss niya sa tuwing aabutan niya ito ng tinimplan niyang kape at ang snacks nito. Na syempre, hindi niya maitatanggi na nagpapabilis ang tibok ng puso niya sa hindi niya malaman na dahilan. Hinding-hindi rin niya makakalimutan nang ihatid siya ng binata noong isang gabi sa kanilang bahay dahil sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Tinanggihan naman niya ang boss niya nung una, pero nagpumilit pa rin ito sa kanya kaya wala na siyang nagawa pa. Habang abala si Jenna sa pag-check ng mga email, nakatanggap siya ng intercom mula sa kanyang Sir Luke kung saan ay pinapapasok siya nito sa loob ng opisina. Muli na namang kumabog ng malakas ang dibdib ni Jenna. Hindi niya alam kung kinakabahan ba siya o na-e-excite lang. Pero kahit ganon, tumayo pa rin siya agad para puntahan na ito. Good morning, sir. Agad na bati niya. Tinago pa niya sa likod ng tenga niya ang kumawalang buhok niya. Binatuhan naman siya ng tingin ng binata. Parang nilalamon na naman si Jenna ng mga titig na yon. Pakiramdam niya ay may naglalaro na naman ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Good morning. Naayos mo na ba yung booking ng hotel para sa pupuntahan kong conference? Out of town? Tanong agad ng boss ni Jenna sa kanya nang tuluyan na siyang mas makalapit sa pwesto nito. May dumating pong email sa akin galing po kay Miss Vivian sa dati niyo pong sekretary. Informing me na matagal na po pala siya nakapag-book ng kwarto niyo sa hotel na yon. Ibinigay na lang po niya sa akin yung details and presence na lang po ang kailangan. Mahabang paliwanag ni Jenna. Good. And you're coming with me, right? Kailangan kita ron. Wika na naman ng binata. Kahit na alam naman ni Jenna na ang tinutukoy ng binata ay ang serbisyo niya bilang sekretarya nito, hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng kilig nang marinig niya mula rito ang mga kataga na yon. Pero kahit ganon, pinilit niyang itinago ang gustong kumawalang ngiti sa kanyang labi at saka sunod-sunod na tumango. Yes sir, I'm coming with you po. Pagkumpirma niya. Tumango rin si Luke sa kanya. Good to hear that. Mabuti na yung maninaw. Sumapit na nga ang araw ng pag-alis nilang dalawa ng boss niyang si Luke. Nakasakay na sila sa eroplano papuntang Cebu kung saan gaganapin ang conference. Yun ang unang beses ni Jenna makasakay ng eroplano, kaya naman nagtagaktak na ang pawis niya sa sobrang kaba. Okay ka lang ba, Jenna? Biglang tanong ng gwapong binata na nasa tabi niya. Walang iba kung hindi ang Sir Luke niya. Napalunok naman muna si Jenna ng laway bago sumagot. Okay naman ho ako, sir. Pero first time ko lang ho kasi na makasakay ng eroplano kaya medyo kinakabahan po ako. Buong akala ni Jenna ay pagagaanin ng binata ang kanyang loob sa pamamagitan ng mga comforting words nito, pero hindi yun ang nangyari. Sa halip, automatikong bumaba ang tingin ni Jenna sa kanyang kamay nang pumatong doon ng kamay ng kanyang Sir Luke. Trumiple ang bilis ng tibok ng puso ni Jenna. Kung kanina ay kabog lang yon dahil sa kaba, ngayon naman ay sumasayaw na yon sa tuwa. Ngingiti na sana siya pero pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Ayaw niya kasi na bigyan ng kakaibang meaning ang ginawang yon ng boss niya. Ano ka ba, Jenna? Huwag mo kalimutan na boss mo si Sir Luke. Maging professional ka nga. Tandaan mo, hindi ka pwedeng mawalan ng trabaho dahil may pinag-aaral ka pang bunsong kapatid. Saway ni Jenna sa kanyang sarili. Hindi man niya binawi ang kamay niya mula sa pagkakahawak doon ni Luke, ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at pilit na kinakalma ang kanyang sarili upang hindi bigyan ng mas malalim na dahilan ang pagiging caring ng boss niya. Buong akala ni Jenna ay magiging madali lang sa kanya ang pagpigil ng kanyang nararamdaman sa buong biyahe nila. Buong akala niya ay yun na ang pinakamahirap na sitwasyon na pwedeng mangyari, pero doon pala siya nagkakamali. Mas magiging mahirap pa pala ang lahat para sa kanya nang tuluyan na silang nakarating sa hotel kung saan nakabook ang magiging kwarto nila. What? Pwede bang paki-double check, miss? Pangungulit pa ni Jenna sa receptionist.
Ma'am, nakailang double check na po ako. Isang VIP suite lang po talaga ang binook na kwarto na nakapangalan under Luke Silverio. Hindi po 2 kwarto. Pag-uulit pa rin ng babaeng receptionist kay Jenna na halos 4 na beses niya na yatang narinig. Ayaw lang talagang tanggapin ng utak niya ang paliwanag na yon. Maya-maya pa ay halos maputulan ng hininga si Jenna nang marinig niya na ang mabibigat na hakbang mula sa likuran niya. Kahit hindi pa siya nakakalingon, alam niya na agad na si Sir Luke niya yon dahil na rin sa nanunuot na amoy ng pabango nito sa kanyang ilong. Hindi naman siya nagkamali sa kanyang hinala dahil narinig na rin niya ang boses nito. Siguro ay napansin na rin ng boss niya na kanina pa siya nakikipag-usap sa receptionist habang nakaupo ito sa lobby at inakala na may problema sa booking ng kwarto kaya lumapit na ito. "Is there any problem here?" Tanong agad sa kanya ni Luke. Dahan-dahan niyang hinarap ang kanyang boss at saka nagsalita ng medyo nahihiya. Hindi ko po kasi na-double check yung senad na info ni Miss Vivian kung 2 po bang kwarto yung nabook niya o hindi. And it turns out po na isang kwarto lang po pala yun na may second building. Noong nabasa ko po yung 2, akala ko is 2 kwarto. Hindi pala. Pasensya na po. Napapayuko na lang si Jenna habang nagpapaliwanag. Yun lang ba? E di mag-avail na lang ng panibagong kwarto. Ganun lang kadali yun. At humarap na nga ang boss niya sa receptionist na kaharap nila. "Give us another room." "Naku sir, pasensya na po. Fully book na po kami as of yesterday pa. Dito po kasi magaganap yung conference room kaya punuan po talaga kami ngayon." Parang gusto na lang ni Jenna na pagbagsakan ng langit at lupa sa kanyang narinig. Wala na rin naman silang magawa pa kung hindi ang umatras na sa pakikipag-usap sa receptionist dahil nagdagsaan na rin ang mga bagong dating na mga tao na mas kailangan ng atensyon ng mga staff. Sorry po talaga sir kung hindi ko na double check. Okay lang po sa akin kahit dito na lang ako sa lobby maghihintay ng buong magdamag." "No." Matigas na sagot sa kanya ng binata kaya medyo napatigil si Jenna ng konti at binatuhan ng tingin ng Sir Luke niya. "Sinong may sabi na papayag ako sa ganun? You can come with me sa suite room ko. Pwede naman tayo mag-share ng room. There's no big deal to that." Po? Gulat na tanong ni Jenna. Nagsimula na namang kumabog ang puso niya sa sobrang kaba. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay bigla na lang nag-init ang 2 pisngi niya. Ang isipin pa lang na makakasama niya sa isang silidang boss niya, parang gusto nang magwala ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. "Why are you looking me at like that?" "Huwag mo sabihin na tatanggi ka. I won't accept no as an answer." Madiin na wika na naman ng boss niya. Nahihiya lang ho ako sir, kasi baka ma-invade ko ho ang privacy niyo." Pag-amin ni Jenna, kahit ang totoo ay may malaking parte ang pagkailang niya sa gusto niyang pagtanggi. Yun pa lang kasi ang unang beses niya na may makakasama siyang isang lalaki sa iisang kwarto. Sino ba naman kasi ang hindi maiilang sa bagay na yon, hindi ba? For sleeping, resting, and dressing lang naman ang purpose ng kwarto na yon. Sa tingin mo ba ay magtatagal ako sa silid na yun gayong kaliwa ng kailangan kong puntahan na conference? Masasolo mo rin ang kwarto na yun kapag nagpunta na ako sa meeting kaya huwag kang mag-alala. Wala kang mai-invade na privacy. So let's go. Wala na nga nagawa pa si Jenna kung hindi ang sumunod sa boss niya. Nang magsimula na nga itong maglakad papunta sa hotel room nito. Pagpasok sa loob ay agad na namang si Jenna sa ganda ng silid ng boss niya. Alam niyang hindi lang yun basta-basta. Halatang mamahalin talaga dahil sa interior pa lang ng buong silid ay nalulula na siya. Idagdag pa na kumpleto ang mga appliances at may king-size bed pa. Yun ang unang beses niya na makapasok sa ganung klase ng silid. Kahit yata kasi magtrabaho siya ng buong taon, hindi niya magagawang maka-afford ng magstay kahit na isang araw lang sa ganung klase ng lugar. Naputol lang ang paglilibot niya ng tingin sa buong paligid ng VIP room nang magsalita na ulit ang binata sa may likuran niya. "Nagugutom ka na ba?" Dahil sa hiya, umiling siya kahit ang totoo ay gutom na talaga siya. Hindi pa naman ho sir, hindi pa naman ho ako gutom." Sumama ang tingin ng Sir Luke niya sa kanya na para bang nahuli siya nito na nagsisinungaling. Hindi naman siya nagkamali ng hinala dahil nagsalita na naman ito. "Liar, alam kong gutom ka. Hindi ka nga nakakain sa eroplano, hindi ba?
Wala ka pang kinakain habang papunta tayo dito. Just wait for me here. Tatawag lang ako for food. At tinalikuran na nga siya ni Luke. Pagkaalis ng binata, napahawak na naman si Jenna sa kanyang dibdib. Dinadaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya dahil sa kaswitan na naman ng boss niya. Hindi maganda tong nararamdaman mo, Jenna. Kailangan mo tong pigilan. Huwag mong kakalimutan na boss mo siya at empleyado ka niya. Kung gusto mo magtagal sa trabaho mo, pigilan mo yung nararamdaman mo kay Sir Luke. Wika ni Jenna sa kanyang sarili. Noong oras na para magpahinga, inunahan niya na ang binata sa paghiga niya sa sofa sa may living room para hindi na magkaroon ng diskusyon kung saan ba siya matutulog. Nataranta na rin kasi siya na baka patabihin siya nito sa kama nito na mukhang malabo din naman na mangyari. Pero hindi imposible. Nagpanggap pa nga siya na humihilik na habang nakatilikod sa gawin nito hanggang sa ang marinig na lang niya ay ang mga yabag ng paa nito papasok sa silid nito. Nang mga sandaling yon, doon pa lang talaga medyo kumalma ang puso ni Jenna. Kinabukasan, pamulat pa lang sana ang mga mata ni Jenna, ngunit mabilis niya ulit yung sinarado nang makita niya na lumabas ng banyo si Luke. Nakatapis lang ito ng tuwalya sa pang-ibabang katawan. Agad na sumalubong sa kanyang pang-amoy ang amoy ng panlalaki nitong shampoo at sabon. Grabe, kung ganito ba naman ang bubungad sa akin araw-araw, baka araw-araw din akong ganahan sa buhay. Bulong ni Jenna sa kanyang sarili. She must be dreaming of something funny. Rinig niyang saad ni Luke. Biglang natauhan si Jenna at doon lang niya namalayan na napangiti na pala siya nang wala sa oras. Gusto niyang bawiin sana ang ngiti na yon, kaso nga lang, alam niyang mahahalata siya nito kapag ginawa niya yon. Kaya naman ipinagpatuloy na lang niya ang pagpapanggap na natutulog siya habang nakapikit. Sa tagal ng pagkakapikit ni Jenna, hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya ulit. Pero sa pangalawang beses na nagising siya, nagulantang siya nang mapagtanto niya na nasa malambot na kama na siya ngayon. Mabilis siyang napabangon. Agad na nakita niya ang digital clock sa may gilid at pasado 10:00 na ng umaga. Dali-dali siyang tumayo hanggang sa makita niya ang isang note sa may mini table kung saan ay may nakahain doon na breakfast food. Kinuha niya ang papel at binasa. Eat your breakfast first. Get along with the other secretaries around. See you later. Napangiti si Jenna sa kanyang nabasa. Nakaramdam na naman siya ng kilig, pero ngayon, malaya niyang maramdaman yon dahil alam niyang wala namang nakakakita. Mabilis lang siyang kumain at nagbihis ng simpleng dress dahil may get-together nga ang ibang mga sekretaryan na kasama sa conference. Napasaya ang kwentuhan niya, lalo na at may mga pagkain at alak din na nakareserve para sa kanila. Hindi niya tuloy mapigilan na mapainom din ng konti. Mag-aalas 8 na ng gabi nang makabalik siya ng suite ng boss niya. Medyo tipsy na siya noon kaya halos sunod-sunod ang pag-doorbell niya. Bumukas ang pinto at mula sa nanlalabong mata ni Jenna, kunot na kunot agad ang noo ng gwapo niyang boss nang sumalubong sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Wait, are you drunk? Napainom lang ho ng konti, sir. So you're really drunk. Pumasok ka na sa loob. Ramdam ni Jenna ang mainit na palad ng boss niya nang alalayan siya nito sa kanyang braso para makapasok sa loob. Pahakbang pa lang sana siya nang bigla siyang natisod sa sarili niyang paa kaya naman muntika na siyang mapasubsob sa sahig. Buti na lang talaga at hawak ng kanyang Sir Luke ang kanyang braso kaya nahila siya nito pabalik. Pero dahil sa lakas ng pwersa nun, napasobra naman ang paghigit nito sa kanya kaya bumagsak siya sa braso ng binata. Nagkatitigan silang dalawa ng binata. Para siyang nilalamon ng buo sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hindi nagtagal ay napansin niya na bumaba ang tingin ng binata sa kanyang labi na naging dahilan kung bakit napalunok na lang siya nang wala sa sarili. Huwag mo akong pahirapan ngayon, Jenna. Malamig na saad sa kanya ni Luke at saka inayos na siya mula sa pagkakatayo. Dumiretso ka na sa may kwarto. I'll take the couch for tonight. Tatalikuran na sana siya ni Luke pero dala na rin yata ng alak sa katawan ni Jenna, naging malakas ang loob niya para hablutin ang kamay ng binata.
Napatigil si Luke sa ginawa niya. Kitang-kita din niya ang pagtagis ng bagang nito bago dahan-dahan siyang hinarap. Magsasalita pa lang sana si Jenna pero hindi niya na yun nagawa dahil agad na inisang hakbang ni Luke ang pagitan nilang dalawa kasabay ng pagsakop nito sa kanyang labi. Nabigla noong una si Jenna pero hindi nagtagal ay tumugon na rin siya sa mapusok na halik ng binata na kanyang nagugustuhan. Dahan-dahan na pinadulas ng binata ang kamay nito papunta sa may leeg ni Jenna at mas lalo nitong idiniin ang labi sa labi niya na naging dahilan kung bakit mas lumalim pa yon kesa sa inaasahan ng dalaga. Pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng hangin pero wala sa isip niya ang tumigil. Naglakad sila patungo sa may sofa na hindi man lang napuputol ang halik hanggang sa hindi nagtagal ay naihiga na rin siya ni Luke doon. Buti na lang at malaki ang couch kaya kasyang-kasya silang dalawa roon. Habang lumalalim ang halikan nilang dalawa, doon na rin nararamdaman ni Jenna na para bang may tumutusok na matigas sa pagitan ng kanyang hita. Namula siya nang maisip niya kung ano yon. Mas lalo pa siyang namula nang maramdaman na rin niya ang dila ni Luke na pumapasok sa loob ng bibig niya. Hindi niya tuloy napigilan na mapahalinghing ng mahina. Gumapang na rin ang mainit na kamay ni Luke sa kanyang braso pataas at ibinaba ang kamay nito ang strap ng suot niyang dress. Hawak-hawak na ng binata ngayon ang hubad na balikat ng dalaga. Ramdam na ramdam niya ang init ng balat nito na nagbibigay din sa kanya ng karagdagang init ng katawan. Alam na alam ni Jenna ang pwedeng mangyari at wala na siyang balak pang tumanggi lalo na nang sa isang saglit lang pareho nang walang saplot ang kanilang mga katawan. Sir Luke? Don't call me sir, just Luke. Paos na sabi ng binata. Tumangutango naman si Jenna bilang pagsang-ayon. Dahan-dahan lang po, first time ko. Nahihiyang pag-amin niya na medyo ikinapula pa ng pisngi niya. Nakita niya ang ningning sa mata ng binata. Really? Oo. Makukuha kita ng buo, Jenna? Tumango siya bilang sagot. Ngumiti naman sa kanya si Luke. Don't moan my name, Jenna. Hindi mo pagsisisihan to. Wika pa ng binata at bago makasagot si Jenna, sinunggaban na ulit nito ng halik ang labi niya. Mapusok na yun ngayon at mas uhaw. Hindi nagtagal ay naramdaman na rin ni Jenna ang pagpasok ng matigas sa sandata ni Luke sa kuweba niya kaya napasigaw siya sa sakit. Pero dahil sinigurado naman ni Luke na mapapalitan yun agad ng sarap, kahit papano ay wala na rin siyang naramdaman pang kirot at puro sarap na lang ang pumalit doon na naging dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang mga halinghing niya. Halos maputol ang hininga ni Jenna sa bawat pagsalpok ng katawan ni Luke sa katawan niya. Halos bumabaon na rin ang kanyang mga kuko sa braso ng binata dahil sa sarap na nararamdaman nilang dalawa. Tila ba ay naging musika sa pandinig ni Jenna ang bawat halinghing na inilalabas ng bibig ni Luke habang pabilis ng pabilis ang galaw nito. Nakita pa niya ang butil ng pawis sa mukha ni Luke at ang pagtulo noon papunta sa may leeg ng binata. Ganon din naman siya. Alam nilang dalawa na malapit na nilang maabot ang kasukdulan at hindi naman sila nagkamali roon. Sabay silang napatingala at napatirik ang mga mata nila sa sarap na luto ng Diyos na kanilang nalasap ng magkasabay. Halos magmadali si Jenna sa pagpara ng taxi na makikita niya ng gabing yon. Nang huminto ang taxi, halos magpasalamat siya sa lahat ng santo at saktong bubuksan niya na sana ang pinto noon nang mabilis naman na may sumulpot na kamay para muli yung isara. Kasunod noon ay ang matigas na kamay na biglang humawak sa kanyang braso. Nang harapin niya kung sino yon, halos trumiple ang kabog ng puso niya lalo na nang salubungin siya ng kunot na noo ni Luke. Tinapik ng 2 beses ng binata ang taxi hanggang sa kusa na lang yun na umalis at naiwan na silang dalawa doon. So talagang iniiwasan mo nga ako, Jenna. Halos hindi bumuka ang labi ng binata nang magsalita ito. Hindi po, sir. Stop calling me sir and don't lie to me na hindi mo ako iniiwasan. Kitang-kita naman na iniiwasan mo talaga ako. Bakit ka umaakto ng ganyan?
Simula nang bumalik tayo galing Cebu, ganyan ka na sa'kin. Hindi mo ba alam na ilang gabi na akong hindi makatulog dahil sa sobrang pag-iisip ko sa'yo? Hindi nakaimik si Jenna sa sinabi ni Luke. Hindi niya akalain na ganun din pala ang nararanasan ng binata sa loob ng ilang araw na pinipilit niyang iwasan to. Nang hindi siya makapagsalita, ay bigla na lang napahilamo sa mukha si Luke sa pagka-irritable. Wala lang ba talaga sa'yo yung nangyari sa atin? Dahil kung wala sa'yo, sa akin meron. Muling wika ng binata. Malito Luke, boss kita at empleyado mo ko. Wala akong pake. Wala na akong pake sa bagay na yon. Nakuha kita ng buo. Simula nang isuko mo sa akin ng pagkababae mo, ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko rin ang sarili ko sa'yo ng buong buo. Dahil lang sa may nangyari sa atin? Hindi. Dahil mahal kita, Jenna. Mahal kita. Parang mas lalong naputulan ng dila si Jenna sa pag-amin sa kanya ni Luke. Hindi na naman niya inaasahan yon. Hindi mo alam kung gaano ko halos mabali simula nang iniwasan mo ko nito mga nagdaan na araw. Pinipilit kong makausap ka. Pinipilit kong hulihin ang mga tingin mo. Pero lagi kang umiiwas. Tuwing gabi, lagi ka nalang nawawala. Nang mamadaling makauwi ka tulad ng gagawin mo na naman ngayon. Kulang pa bang ipinapakita kong pagmamahal sa'yo? Bakit hindi mo maramdaman na mahal kita? Ganyan ka ba talaga kamanhid? Dahil natatakot ako na gusto mo lang ako dahil may nangyari sa atin. Naluluha na pag-amin ni Jenna dahil yun naman talaga ang totoong nararamdaman niya. Matagal na kitang pinagmamasdan, Jenna. Unang araw mo pa lang sa opisina nagustuhan ko na agad ang determinasyon mo sa trabaho. Akala ko nung una humahanga lang ako sa sipag mo. Pero habang tumatagal, nahihirapan na ako na mapigilan ang sarili ko na matitigan ka lang. Gusto ko na lagi kang malapit sa akin. Gusto ko na nararamdaman kita. Kaya nga pasimple kong inilalapit ang kamay ko sa'yo. Hindi rin ako mapakali kapag nalalaman ko na hindi ka kumakain sa tamang oras. Lahat ng yun sa'yo ko lang naramdaman, Jenna. Kaya pwede ba? Huwag mo nang questionin ang mapagmamahal ko sa'yo. Dahil totoong mahal kita. Dahil kung hindi pa sapat ang mga kilos ko para hindi mo mahalata, ipagsisigawan ko na ngayon na mahal kita. Nagulantang si Jenna sa mga revelasyon na isinisiwalat sa kanya ngayon ni Luke. Buong akala niya talaga ay siya lang ang nakakaramdam ng pagtingin dito. Hindi niya alam na mas nauna pa pala itong mahulog sa kanya. Matagal mo na akong gusto? Matagal na kitang minamahal, Jenna. Hindi lang gusto. Mahal kita. Kaya pwede ba? Please quit playing this game. Huwag mo na akong pahirapan. Sabihin mo lang na mahal mo rin ako. Hinding-hindi na kita pakakawalan pa. At hinawakan ni Luke ang kanyang kamay at mas nitigan siya sa kanyang mga mata. Parang gustong tumalon ng puso ni Jenna sa kanyang mga narinig. Kusa na lang din pumatak ang kanyang luha at sunod-sunod na tumango bilang kanyang sagot. Mahal kita, Luke. Mahal na mahal din kita. Ang takot sa mukha ng binata kung sakaling hindi siya sumagot sa inaasahan nitong mga salita ay tuluyan ng napalitan ng malawak ng ngiti. Agad siyang hinila ng binata papalapit sa kanya at sinakop ng dalawang palad nito ang magkabila niyang pisngi bago siya sinunggaban ng halik. Mabagal ang halik na yon na agad naman niyang tinugon. Makalipas lang ang ilang buwan, nalaman nilang dalawa na may nabao pala sa unang beses na may nangyari sa kanilang dalawa. Si Luke na yata ang pinakamasayang lalaki na nakita ni Jenna sa tanang buhay niya nang ibalita niya rito na buntis siya. Buong akala niya ay magugulat ito sa balita, pero hindi. Nagtatalon pa talaga ito sa tuwa. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, love. You made my world brighter. Kung dati, puro trabaho lang ang inatupag ko. Ngayon, nandito ka na't magiging ang anak natin. Sa inyo naiikot ang mundo ko. Hindi ko hahayaan na mawala pa kayo sa akin. Please marry me, Jenna. Ngumiti si Jenna kahit naluluha ang kanyang mga mata. Hinaplos niya ang pisngi ni Luke na abot langit sa sobrang lapad ng pagkakangiti. Pakakasalan talaga kita, no? Hindi ko rin hahayaan na mawala ka pa sa akin, Luke. Magsasalo sana sila sa isang halik, pero hindi yun agad natuloy dahil sa biglaang pagsulpot ng kapatid ni Jenna na si Erica galing sa kusina. Hay, tama na nga yan ate, kuya. Ang aga-aga niyong lovebirds dyan ha. Paano ba gamitin yung stove sa kusina? Hindi ako makapagluto.
Ang sosyal kasi ng mga gamit dito sa bahay ni Kuya Luke eh. Sanay lang ako sa diuling nakalan. Kakamot-kapot pa sa ulo ang kapatid ni Jenna. Ay, panira ka talagang bata ka. Mag-iisang buwan na tayong nakatira dito, hindi ka pa rin natuto. Kinuha na rin kasi sila ni Luke para doon na tumira sa bahay nito. Noong una ay tumanggi si Jenna dahil ayaw niyang pasanin silang dalawa ng binata, pero mukhang patay na patay talaga sa kanya si Luke dahil ayaw na nitong malayo pa siya rito. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng kasintahan. It's okay, my love. Ako na magluluto. Iwan na muna kita rito at si baby ha. Ipagluluto ko kayo ng breakfast. Nakangiting wika ni Luke sa kanya at binigyan pa siya ng mabilis na halik sa labi. Sige, bilisan mo ha. Ayokong mamiss kita agad. Biro pa niya. Of course, I love you my wife. Wife! Kinikilig na ulit niya. Yes, wife. Dahil pakakasalan na kita sa lalong madaling panahon. At kumindat pa ang kasintahan sa kanya na ikinangiti na lang ni Jenna. Napapatanong tuloy si Jenna sa sarili niya kung si Luke na ba ang kabayaran sa mga paghihirap niya sa buhay. Dahil kung oo, grabe naman ang kabaitan ng Panginoon para ibigay sa kanya ang binata na sobra-sobra pa sa hinihiling niya. Alright mga kakulay, I hope you enjoy this beautiful story. Naku, ang ganda talaga. How lucky naman, you know? OMG. Hanggang muni-muni na lang tayo. You know, even though katang-isip lang ito, pero it made us, you know, like think, how lucky naman. Sana all. Alright. Okay, mag-shoutout na naman tayo. Alright, first up, shout out to Nene Briones. It says, shout out po to Devanadera family of Cabuyao from Nene Devanadera of UK, London. Hello po, kumusta po kayo dyan sa London? Next, shout out to Neri Zanarisa from Kingdom of Bahrain. Hello po, kumusta po kayo dyan? Maraming salamat po. Next, shout out to Mayimo Santos from Giginto, Bulacan. Hello po, kumusta? Thank you. And then, shout out to Philorica. Hello, Philorica. Thank you so much for listening here sa Kulay TV. Next is to Wilfie or Wilfie. Shout out to your whole family in Davao City. Hello, kumusta po kayo dyan? Next shout out to Mahal Kita. Listening from Kuala Lumpur, Malaysia. Hello po. Oh, God bless you too po. Thank you so much. Thank you for listening here sa Kulay TV. Next shout out to LV Amar, Auntie Kenya OFW, watching from Qatar. Oh, wow! Hello po! Kumusta po kayo dyan sa Qatar? Oh my! I would love to go there. You know, I heard na maganda dyan sa Qatar. Oh, I wanna go there. I hope everything goes well, including your work. Thank you so much na may time ka pa rin na, you know, nakikinig sa Kulay TV. Thank you so much. Alright, so next, shout out to Maria Agustino from Kuwait. Hello po, kumusta po kayo? Thank you. Next, shout out to Nomiro Denwald from Hamburg, Germany. Oh, wow. Naku, kaya pala mahirap ang name. Kumusta po kayo dyan sa Germany? And how's the weather over there? I hope you stay well and warm. Alright. Thank you po. Next shout out to L.A. Calupre
from Mandawi City, Cebu. Hello po. Oh my God, kumusta diha sa Cebu? Actually, diha kami sa Cebu last July. And, we stayed at Plantation Bay. Naku, ang ganda dyan. At saka we stayed at Holiday Inn in Ayala, Metro Cebu. And then we visited the SM Seaside Mall. Naku, ang ganda. So beautiful. And also, we visited Ayala Mall too. And then we experienced the Oslo, what you call that? The whale watching. And also we did canyoneering in Kawasan Falls. OMG. Nindot kaayo din ha. I wanna go back visit Philippines again. Oh my. So let's continue our shout out. Next shout out to Edo Espina from Barcelona, Spain. Oh my, kumusta po kayo dyan sa Barcelona, Spain? Okay, next shout out to Maria Rosa Mutos or Rose Roxy Chua from Taguig City. Hello po, kumusta po kayo dyan? Thank you so much for listening, Kulay TV. Next, shout out to Sunaiva Pakot. Hello po. Thank you. Next shout out to Aday Upon from Banilad, Cebu City. Hello. Kumusta diha? Next shout out to Elsie Inerio from Uzami City. Hello, taga Uzami City. Taga Uzami City biya ako sa una. Next, shout out to Jean the Best from UK. Hello po, thank you so much. And also to Dulcissima Corvera from Surigao. OMG. Surigao, ang Surigao dool na sa Butuan, right? So taman ra ko din nakaanha sa Butuan. Wala pa ko kaanha sa Surigao. Oh my. So kumusta na lang ako din sa Surigao. Next shout out to Winnie Ranelli from Cebu City. Hello, kumusta din sa Cebu? Next, shout out to Kikay Gulay or Laila Gulay from Davao. Hello po, kumusta po kayo dyan sa Davao? Special mention to Ma'am Sita. Hello po. To RDC. Hello po. To Anna U. Powell. Hello po. To Presbyteros Rose. Hello. And also to Vince World, hello po. Also, shout out to Rodeline Gamban from Iloilo City. Hello po. Thank you. And shout out to Jessie Laquata from Vancouver, Canada. Hello po. Malamig na ba dyan sa Canada? Kasi here sa Pennsylvania, ang lamig na, especially at night. Alright. Also to Miguela, to Fet and Pepe, to Strella, to James Dell, also to Lebron, to Namia, and last but not the least, shout out to Elena Garganza. Alright mga kakulay, thank you all for the love and support. Special thanks to Kulay TV staff, to Regine, to Rui, to Rian, to Pen, to Gilai, to Crystal, to Mylene, and most especially to Cecil. Thank you all so much. Alright, this is Ethel McMenamin saying
bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kaayong salamat. See you sa next story.